Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating bagong segment, Ang Take Ko, ni Attorney Ricky Tumutorgo. Mga kabunyog, itong bago kong segment, kasi maraming nagme-message sa akin, laging tinatanong ako, Attorney, anong take mo dito sa isyong ito? Attorney, anong take mo dito sa pangyayaring ito? Gumawa lang ako ng regular na segment. Ito na po yun, Ang Take Ko, ni Attorney Ricky Tumutorgo. Napapanood po ninyo ito sa aking Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo. Papanood rin po tayo sa Attorney Ricky Tumutorgo Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. At lagi nyo na pong aabangan. Araw-araw po ito. Ang Take Ko, ni Attorney Ricky Tumutorgo. Mga kabunyog, ito. Itong si Attorney Respicio. Ay, itong panyero ko, abogado, Attorney Harold Respicio. Actually, Vice Mayor ito, anong bayan ba yon doon sa Isabela? Reyna ano ba yon? Ano, pasensya na, hindi ko natandaan. Pero Vice Mayor ito, Vice Mayor ito, mga kabunyog. Ngayon, sa bagay, pag nagsasalita talaga ito, nakakatawa itong si Attorney Harold Respicio. Talagang bombastic, tapos yung ilong niya talagang lumalaki lalo yan pag nagsasalita. Kaya pag kinakantsawan siya sa social media, yung ilong yung napapansin sa kanya eh. Hindi, ako naman, hindi naman tayo sa nami-personal hindi yon. Yun lang yung ano, kapag kinukomentaryuhan siya, yun yung nakikita sa kanya. Pero hindi naman yun yung ano natin, topic natin ngayon, hindi yung ilong niya. Ang ano dito, sa nag-speech kasi si Respicio, sabi niya, willing akong ibuwis ang aking buhay para kay VP Sara. Handa ba kayo sa isang revolusyon? Handa ba kayong ibuwis ang inyong buhay para kay VP Sara? Ang problema, pinanood ko yun. Panoorin nyo. Panoorin nyo yung video. Panoorin nyo. Sa video na yun, natatawa ako kasi yung reaksyon ng mga tao, tinatanong niya. Kasi sabi niya ni Respicio, siya daw willing siyang ibuwis ang kanyang buhay para kay Sara. Ang tanong niya dun sa mga tao, gusto niya magkumuha ng audience response. Handa ba kayo sa isang revolusyon? Handa ba kayong ibuwis ang inyong buhay para kay VP Sara? Panoorin niyo. Kung marami ang sumagot ng yes, oh! Di ba? Dapat ang ini-expect niya sana, ang maging sagot, malakas na, oo, yun sana eh. Kaya lang wala eh. Paso. Paso yung sagot. Kumbaga nag-i-expect ka ng malakas na putok, ang paso. Parang quitis na paso. Anyway, imagine mo yan, ang inaano niya, handa daw siyang ibuwis ang buhay para kay VP Sara. Bakit? Bakit naman ibubuwis ang buhay kay Sara? Inaatake ba sila? Hindi naman. Yung mga kaso nila, ano lang naman yun? Panahon ni Duterte, yun, maraming patayan. Pero dito hindi naman, itong administrasyon na to, hindi naman tumamamatay tao sa pagdating sa kalaban eh. Ay panahon ni Duterte, yung panahon nila na pinaglalaban, doon talagang patayan. Doon talagang patayan. Ito hindi naman. Totoo, may mga kaso sila. Totoo, kinasuhan si Barsaga. Totoo, kinasuhan si Libeste. Totoo, kinasuhan si Mike Defensor, si Chavit Singson. Pero kasalanan rin naman talaga nila eh. Yun ang problema. Halimbawa, si Jason sa may kaso, si Eric Celes may kaso. Bakit? Cyber libel. Ikaw ba naman talaga? Ikalat mo yung fake na medical report tungkol sa kalusugan ng presidente. Di talagang cyber libel nga naman. Tapos ngayon, bigla, ang panawagan ni Respicio, handa ba kayong, ibuwis ang inyong buhay para kay VP Sara? Siya daw kasi, handa siya. Willing daw siya. Ano yon? Ang mga paninindigan nyo, wala yan dun sa mga kabataan ng UP.
na namumundok. O yung sa Tubuso 19, malayo kayo doon. At saka yun, talagang labanan yun. Ay itong si Respicio, sino sa inyo ang handang sumama sa revolusyon? Anong revolusyon? Naintindihan niya ba ang revolusyon? Ha? Ang sabi ni Respicio, handa ba kayong ibuwis ang inyong buhay para kay Sara? O, handa ba kayo sa isang revolusyon? O, paano? Bakit? Ano bang revolusyon na pinagsasabi niya? Ha? Pag sinabi mong revolusyon, mababago na ang gobyerno ng Pilipinas, mababago na ang sistema. Wala nang korupsyon, yung mga oligarko, yung mga mayayaman, hindi na sila makakapaghari. Yun ang revolusyon. Overhaul ng buong sistema. Yun ang revolusyon, Attorney Respicio. Pagpapalit ng sistema. Ang gagawin mo, ipapalit mo si Sara Duterte kay Marcos. Revolusyon ba yun? Pare-pareho lang naman ng mga politiko ang uupo, mga pareho, mga ano rin. Panahon ngayon, maraming korupsyon. Okay, tanggapin na natin yan, maraming korupsyon ngayon. Tanggap naman yan ng administrasyong Marcos. Bakit nung panahon ni Duterte, walang korupsyon? Tapos ngayon, papalitan nyo yung administrasyong Marcos, gusto nyo si Sara. Tapos sasabihin nyo na ngayon, revolusyon na yon. Pag sinabi mong revolusyon, overhaul ng sistema. Talagang pagpapalit ng sistema, politika, ekonomiya, kultura, system change. Hindi lang pagpapalit ng gobyerno ng administrasyon na from Marcos to Duterte. Itong anong ito, dadalanuhin niya pa na handa ba kayong magbuwis ng buhay? Awang ko. Ang pinagdadaanan nila ngayon, sabi naman ni Mike Defensor, itong administrasyong ito ay silent martial law. Paano niya naman nila nasabing silent martial law ito? Kinasuhan sila. Ano naman ang kinaso sa kanila? Si Eric Selle saka si Jason Sa, cyber libel. Tama lang naman yun. Di ba? Ano ang kaso ni yung asawa ni Mike Defensor sa kanung anak niya? Human trafficking kasi nga may mga naaresto doon na mga involved sa prostitution. Yung korporasyon ng pamilya ni Mike Defensor ay involved doon sa human trafficking. Si Harry Roque, anong kaso niya? Yun din, illegal na pugo, qualified human trafficking. Si Kibuloy, anong kaso niya? Human trafficking din. Kaya ano yan? Ano namang sinasabi nilang martial law? Ano namang sinasabi nilang revolusyon daw, sabi nito ni Respicio. Anyway, ang tinanong yung tao, willing ba kayo na ibuwis ang buhay nyo kay BP Sara? Kukunti ang sumagot. Hindi naman nila maintindi. Bakit naman magbubuwis ng buhay para kay Sara? Madrama naman yung laban ng mga ito. Ito mga kabunyog, si Attorney Melvin Matibag, Direktor ng NBI, nag-comment na tungkol dito nga sa mga balibalita na may arrest warrant na si Bato de la Rosa. Sabi ni Direktor Matibag ng NBI, handa daw sila. Handa daw silang arestuhin si Bato. Handa sila. Sabi ni Direktor Matibag yan, mga kabunyog. Ano mismo yan? Galing mismo yan kay Direktor Matibag. Ang pagkakasabi niya ni Direktor Matibag, nabalitaan umano nila na mayroon ngang arrest warrant na si Bato de la Rosa. Hindi pa naman daw nila makumpirma kung totoo. Pero kung totoo man yun, ito, NBI handang ipatupad ang arrest warrant versus Senator Bato de la Rosa. Pwedeng hindi naman ang NBI ang magiging lead agency dyan. Kasi PNP yan, CIDG. Pero dahil law enforcement agency rin ang NBI, pwede siyang makatulong. Pwedeng tumulong ang NBI sa pag-aresto kay Bato de la Rosa. Pag sinabi mo namang arrest warrant, ang nakalagay naman doon, to all law enforcement agencies of the government. Lahat ng law enforcement agencies ng gobyerno ay pwedeng magsagawa ng pag-aresto.
Ay ang NBI law enforcement agency 'yan. So, sabi ni Director Matibag, handa silang ipatupad ang arrest warrant kay Bato. Hmm, ay ano 'yan, ano na ito mga kabunyog 'pag talagang lumabas na yung arrest warrant ni Bato, marami ang nakahanda na. Ang PNP handa na daw sila. Sabi ni Secretary of Interior and Local Government Junvic Rimulya, sabi niya 10,000 na kataong task force ang ikakasa nila, eh. Sabi yan sabi mismo yan ni Ombudsman Buying Rimulya, ni Secretary Junvic Rimulya ng DILG. Ano yan? Yan yung statement ni Junvic. Handa daw sila. Kaya ano na ito? Kailangan na lang yung talagang kopya ng arrest warrant ni Bato. Ang NBI handa rin daw. Hmm? Kaya magiging malaking manhunt ito eh. Bukas, isi-serve lang kay Bato subpoena, hindi pa yun warrant of arrest kasi wala pa naman nahahawakan na warrant of arrest. Subpoena, ang iimbitahan pa lang siya, ah, iimbitahan pa lang siya kasi mag-iimbestiga na daw ang PNP at ang DILG tungkol sa mga drug war ay mga extrajudicial killings nung panahon ni Duterte. Mag-iimbestiga na ang DILG ayon kay Secretary of Interior and Local Government Junvic Rimulya. Kaya daw sila naglabas na ng subpoena, isusubpoena ng CIDG. Ang CIDG kasi under yan sa PNP at sa DILG, Criminal Investigation Detection Group. May subpoena powers yan. Kaya magsusubpoena ang CIDG, isusubpoena daw si Bato. Iimbestigahan na. Tungkol dun sa mga extrajudicial killings. Pero kung talagang lumabas ang arrest warrant, hindi na lang subpoena yan. Warrant of arrest na yan. Sabi ng NBI, handa rin sila. Kaya, mga kabunyog, magiging kapag lumabas yung arrest warrant, malaking talaga to. Magkukoordinahan talaga ang lahat ng ahensya ng gobyerno, law enforcement. NBI, ready na daw sila, sabi ni Matibag. Nakita naman natin, magaling din talaga si Matibag nitong nakaraang mga araw, ha? Magaling. Kaya yun, para ring General Torre. Ha? Kaya mga kabunyog, ano na tayong kung talagang may warrant of arrest nga ba at paano ipapatupad yan. Basta ang sabi, handa sila. Mag-PNP, CIDG, mag-NBI, handa na daw. Mga kabunyog, nagbanta itong PDP laban sa mga politiko kasi magbubutuhan na bukas ang Kamara. Last minute na effort nitong PDP laban, naglabas ng pahayag. Mahaba-haba yung pahayag, pero ang pinaka-importanting laman lang naman ito, binababalaan, nagwa-warning ang PDP laban sa mga politiko, congressman, ang lalo na't butuhan bukas sabi dito, opisyal na pahayag, Mayo 10, 2026. May kaakibat na pananagutang pampolitika ang bawat kilos ng isang halal na opisyal. Ganito ang magiging paninindigan ng PDP laban. Ang sinumang opisyal na boboto pabor sa impeachment ni VP Sara Duterte ay hindi maaaring umasa ng pampolitikang kanlungan sa PDP laban. Hindi sila papayagang lumipat sa partido. Hindi sila mabibigyan ng pagkakataong tumakbo sa ilalim ng bandila ng PDP laban. At kung kinakailangan, maghahain at susuporta ang PDP laban ng matibay na kandidato laban sa kanila sa kanilang distrito. Hindi ito pananakot, ito ay pananagutang pampolitika. Akala naman ng PDP laban matatakot ang mga politiko na yan. Actually, ito yung sinasabi nila. Ang talagang naratibo nila, si Sara Duterte ay malakas. Siya ang pinakamalakas na tatakbong presidente sa 2028. Nangunguna siya sa survey. Tapos sigurado na siyang tatakbo kasi nagdeklara na siya. Pag nanalo yan sa 2028, pag nanalo yan, maging presidente yan,
Tapos pag nanalo yan, lilipat kayo sa PDP Laban kasi Duterte na naman ang administrasyon. O parang sinasabi dito ng PDP Laban, hindi na namin kayo tatanggapin. Ito 'yon. Ang ibig sabihin ng PDP Laban, pag bumoto daw sa impeachment ngayon ni Sara at manalo si Sarang presidente sa 2028, pag lumipat sila ng partido, kasi alam ang inaano diyan yung pagpapalit-palit ng partido. Parang paglilipat sila sa PDP Laban, kung saan man sila galing na partido, Lakas Man, Partido Federal, in UP o kaya in PC, hindi daw nila tatanggapin. Kapag ang congressman na bumuto ngayon sa impeachment ni Sara, lilipat sa PDP Laban kung presidente na si Sara, hindi nila tatanggapin. At ito pa, posible daw na sa 2028 elections, magpapakandidato ang PDP Laban para labanan lang sila. So, actually, pananakot ito sa mga kongresista. Ano? Pananakot na bahala ka, pag bumuto ka sa impeachment ni BP Sara, bibigyan ka namin ng kalaban sa 2028. At kung manalo si BP Sara at gusto mong lumipat sa PDP Laban, kasi palit na ng administrasyon, hindi kayo tatanggapin. Yan mga kabunyog. Kaya lang, sa tingin naman nila, matatakot nilang mga kongresista na yan. Ang mga kongresista sa Pilipinas, ang mga kongresista natin dito, hindi naman sa kanila importante ang partido. Pagtakbo nila sa eleksyon, hindi naman partido ang importante sa kanila. Kasi sila mismo, sa kanya-kanyang mga distrito nila, dinastiya na sila doon. Actually, sa totoo lang, ang mga kongresista, malalakas sila sa kanilang distrito. Itong mga kongresista ngayon, sila yung hari sa distrito nila. Ang hirap itong banyan. Halimbawa dito sa amin sa Camarines Sur, Villapuerte. Ano yan eh? Yan yung ano ngayon, mga kongresista dyan. Si El Rey Villapuerte, governor. Yung anak niya, si Mix Villapuerte, congressman sa 5th District. Yung anak niyang isa, si Luigi Villapuerte, congressman din sa 2nd District. So, tapos yung congressman sa ibang distrito ng Camarines Sur, tao rin ng Villapuerte. May party list pa sila, Bicol Saro. So, paano mo ngayon yan? Ibig sabihin, bibigyan ng PDP Laban ng kalaban si Villapuerte sa Kongreso? Hindi naman nila matatalo yan ng PDP Laban. Kahit hindi sumuporta ang PDP Laban kay Villapuerte, mananalo yan kasi malakas yan sa kanyang distrito. Ang mga political dynasties malalakas sa kanya-kanyang distrito. Halimbawa si Barbers doon sa Surigao. Yung asawa ni ni Ace Barbers. Di ba ano 'yon, yung nagsasalita doon sa Justice Committee hearing. Paano mo matatalo 'yon si Barbers? Ang malakas 'yan doon sa Surigao. Kahit yung Matugas doon, si Matugas saka Barbers, boboto sa impeachment ni Sara eh. Kahit dito sa Camarines Sur, sino ang malalakas na politiko dito? Villapuerte at saka Puente Villa. Pareho yan boboto sa impeachment. Saka, bibigyan ng kalaban ng PDP Laban si Villapuerte at si Puente Villa. Ilalampaso yan ni Villapuerte at si Puente Villa. Sino namang ipanlalaban ng PDP Laban? Para naman, itong PDP Laban na statement na ito, kala mo naman ang lakas-lakas nila. Ang mga kandidato nila sa mga distrito, ilalampaso yan ng mga kongresista ngayon. Tingnan nyo. Yung mga kongresista ng Manila, si Valeriano, si Joel Chua, di ba kinampanya rin yan ni Sara na matalo? Natalo ba? Hindi. Si Congresswoman Beatrix Listro, nangampanya pa si Sara doon sa Batangas, natalo ba? Si Sara na yan Hindi. Hindi yan. Kasi malalakas yan. Malalakas yan. Kaya, yung more than 315 na kongresista, lahat yan halos mga partido ng administrasyon, malalakas yan. Kahit yan bigyan ng kalaban ng PDP Laban, ilalampaso niya ng PDP Laban. Ito, assuming, sabihin na natin, granting na lang na mananalo nga si Sarang presidente sa 2028. Hindi niya kailangan itong mga kongresistang ito? Hindi naman malulusot ang kanyang mga batas. Yung kanyang mga priority legislations ng administrasyon niya kung presidente si Sara,
ang kailangan niya ang suporta ng Kongreso. Ibig sabihin, lilipat sa kanyang partido itong mga kongresistang ito. Hindi nila tatanggapin dahil may warning na ang PDP laban ngayon. Tingnan niyo si Pinoy. Liberal Party. Naglipatan ngayon yung mga kongresista sa Liberal Party. Tinanggap ba ng Liberal Party? Yes. Bakit? Kasi kailangan ni Pinoy no na malusot yung kanyang mga batas na gustong ilusot sa Kongreso. Kailangan ni Pinoy yung mga kongresista. Kaya kahit hindi niya yung kapartido, tinanggap yan sa liberal. Ganyan din yan. Ang yabang naman itong PDP laban. Akala mo naman matatakot nila ang mga kongresista. Anyway, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.